Salamat Pastor Dodong. Sa tanan mayong aga, sabi ko kaintindi man kamo gari lunggo no? Sa Angliga daw, Iglesia ni Cristo tadi nga gitar tawali, Tagalog tadi. So ti mayo man gali kay Ilonggo man, intindi man kamo gali Ilonggo So, tindog tanay tanan palihog, mangamuyo ta sa pagsugod naton. Iduko taton ulo, iti yung taton mata. Ginoo, nagapasalamat kami sa bagong tuig nga ginhatag nimo sa amon. Sa kapribiliyo nga alagad namon ikaw liwat in spirit and in truth, and praying Father God sa imong guidance. Limpyuhi ang amon mga tagipusoon kaguna-una, agud nga mangin takos kami sa pagbaton sa ang pulong nga amon nga pagatun-an kag pamalantungan. Pinayo namon Ginoo ang presensya imong gahom ka dugang amon pagtuo in order nga kani Ginoo padayon magpabilin kag magdugang among pagpalangga sa imo. Natugyan ko sa imo ning pilikuton ning mga tawo gimbutang mo simbahan kag ang amon nga pagpamalandong. I-bless kami, hindi kami pagpauliang hindi nang malipayon kag puno sang kalinong upod sa membro sa amon panimalay. Sa liwat ginatugyan ko sila sa imo upod masangkot ka kalingon kagawa ko sa imo lipod. Himo ako nga manutambal mo mangin blessing sa ila sa ginaato ning amon pag-ampo sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na kamo kalingkod. Di ta magdugay no? Kay kabati ko kay na. Sa niya ko maglapaw ka sa 45 minutos, may baser na. May bagtingan ko no? Ate sige tinguan nato ni. Kami nga mga Ilonggo, pagkasing sang Ginoo mga dasin kami maghambal. Pero tinguan nato ni nga tapos nato ni sa 45 minutos Sa inyo mga Bible, Joshua chapter 24. Verse number 14 and 15. Basahon ko lang sundalan sa inyong mga mata. Now therefore fear the Lord and serve Him in sincerity and truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood, and in Egypt, and serve ye the Lord. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Another chapter, Hebrews chapter 12 and verse number 1. Basahan ko lang sundon na sa inyong mga mata. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. This morning, but ko magdala sa Sunday School about family relationship. Importanteng pamilya ba hindi mo na pwede mabaylo. Damo pamilya gakaguba. Kung maginaway ang pamilya, sumbago niya yung asawa, guba, tsura. Diba? So, importante yung pamilya. Si Joshua mo na ginambal niya. Ini mga tao halin sa Egypt, gindihan sila ni Moses. Pero halos kalabanan sa ilang mga membro sa panimalay, halin sa kabataan hasta sa mga ginikanan, upod sang ilang mga pagkabutang, way gin sila sang ginbilin sa Egypt. So sang una, way man ta sa Ginoo. Pero pasalamat kami tao gingamit ng Dios nga among maglid sa aton, ginpagwa kita gikan sa kalibutan, kay ang Egypt speaks about the world. So si Pero, it represents Satan, hindi niya gusto magwa kita sa ilang lugar. Ang Egypt speaks about the world.
pero represent Satan. Then hindi niya gusto nga ang tao magalagad sa Dios. Amo na nga ang Ginoo nagtawag kay Moses. Hindi pa tani si Moses pero sila niya gusto ko nga imuunta ka nga manghindiya sa akon nga mga katawhan. Pagwaon ko sila, kay dalon ko sila sa promised land. So pasalamat ta kay may alagad sa Dios nga gintawag sa Ginoo nga magpangabudlay di sa inyo. Ako sa una, way ko gana magpastor, kaya hindi ko ya gusto magpastor, kaya perti ka budlay magpastor. Kada may pastor magkadto sa balay, panago ko. Kaya gusto ko ya magdoktor. Nakalabot ko sa Manila, tapos ko eskwela sa pagka-high school. Ate mayo man, kaya pag-abot ko dito, nga akong trabaho nga una, janitor, at least may tour. So, na-promote gamay, nangin elevator operator sa 45 floor sa Skyland Plaza sa Makati. So, sa ulihi, napuli ko ginkuha sang Ginoo nga akon nga tiya, patay. Hindi lang ka mo? Sige-sige lang ako dilonggo. Si Bano Japon. So, pagkapatay sang tiya ko, namati ko sang wali bla. Ang nagwali, nanamian ko. Sang ulihi, lingkod na kami, hindi magpastor, no? Gamay pa ko sa una gatin ko sa Sunday school, nakaupod ko sa juniors camp, nagsurrender ko mapastor. Nag-imbitar ang pastor nga sila niya sino mo pastor sa pila kadlaw magdako. Tingala ko nga to ko sa pinakaulihi, aran ako sa una, gahibi na ko halin ko pastor ko. Ako lang isa nag-forward. Gintawag ko sang Ginoo gali. Kaya tuno ko sa Manila, nakalabot na ko at sa ulihi, hiling ko may eskwela ko maestro. Wala man. Basketball ko, may ligos basketball. May pastor nga nagkadto da sa amon, former NPA. Pero gintawag sa Dios, ginfollow up ko. Nya eskwela sa Bible School, hiling ko may kurso to nga doktor. Nya pod ka lang, gindalaya ko to tapos ginbiyaan. Ang dala ko ng isang gantang nga bugas pagka bilin ko sa amon dorm, nadula na. Hiling ko mo gali din Bible School, damo gali kawatan. Hibi ko kuway ko nagpauli. Hasta nga sang uli, sa grasya sang Ginoo. Gintawag man ko sang Ginoo gali. Nag-graduate ko sa Bible School. Kag ang sa heart ko, amon ang amon nga lugar. Siling ko unahan ko ako Jerusalem. Then sa mga halos kalabanan sa mga sityo da namon, saturate na namon na sang winning Bible study, tanan. Lingko, it's time for me. Lingko, ma-start ko sa Judea. Nag-survey ko sa Banwa, why ko tawag sang Ginoo, hasta nga na-meet ko si Mrs. Dala na ni si Mrs. tanan, agi ko sa may Dankalan, dugay na pray ko, hasta nga ginbutang kami da sang Ginoo sa Dankalan. So, ang first work ko dito sa may Andulawan, sa among hometown, then sa Dankalan. Lingko, grasya sa Ginoo, gutani tagaan ko sa Dios ang palananaw ang panipusoon nga maka-send out kami missionary. Grasya sa Ginoo, may nag-surrender ang amon una nga young people dira. Nag-surrender sa Bible School, nakagraduate, naka-eskwela sa Bible Baptist Church sa Takuling. Then siling ko, tapos na akong Jerusalem, akong Judea, sa Samaria ako. So ga-work sa bukid, sa may sa may Kabugon, sakop man sa Negros. Siling ko hindi lang ko sa uttermost part of the earth. So ang ginimo namon, when we start missions, so dira sa may Dankalan, 2 years after, nag-start kami mission emphasis. And until now, nakapulo na kami, may ginatabangan kami, bisan ginagmay lang sa mga pastors. Kag siling gani isa ka pastor sa akon, is it biblical that a mission should support mission? Sige, sabat ko lang siya, siling ko, way mangguro problema, na kung gasugod ka pa, makahatag ka bulig, bisan ginagmay lang. Grasya sa Ginoo, kabulig man kami. Kagkada tuig, sige man lang kami mission emphasis.
Di ikapulo na sa nagligad October, nag-mission emphasis kami. Inumpisahan ko na, sa linggo kung hindi ka mo, ako eh. So balik na di sa aton Sunday schoolan, no? Dire si Moses gintawag sa Dios. Pagtawag sa Dios sa iya, hindi naman sa kasarang kay tigulang na. Pero may nagpadayon si Joshua. Pero ang mga membro sa panimalay sang si Moses pa, pertigid ka mga dungol. Kung sa Ilonggo pa, perti ka batinggilan, perti ka kabalan, perti ka tiga-tiga ulo ya. Tiyang ulo, tigagin man mo. Kita mo, bisang martiryohon mo, gabuko lang. Pero busing nga, no, ang panguna-una sang tao, tigagit. Ginhambal pa isang Bible, tingkuyan. Stiff neck kung sa English. So, dire, sang ginkuha na sang Ginoo si Moses, nag-take over si Joshua. Kaya ang parami sang Ginoo sa ila. Halin sa Egypt, save sila sang Ginoo sa problema sa front, problema sa right side, problema sa left side, problema sa behind. At totoo ang soldiers of Pharaoh, mountain man di, Red Sea di. Pero sila sang Ginoo, what is in thine hand? Arad. Go forward. Amo na kung kisa may mga problema bala, we are surrounded with problems, but we need to go forward. Di tayo pagtulukon problema sa una, problema sa tuo, problema sa wala, problema sa likod. Tulukon tayo yung babaw, nakasarang magsulbang sa aton problema. Tulo ka bala tupad mo. Doon di ka magtulok sa tupad mo, tulo ka tupad mo, be? Tulo ka tupad mo. Tingnan mo yung katabi mo. Itsura daw problema, no? Kabudlay man sa inyong pakakadlaw, no? Seryoso gid mo, no? Sige, balik ta di. Pag amo na ni Moses, amo na gani nga may pagtuo lang sila sa pulong sa Dios, nagbuka ang dagat, nagkabuhi sila sa wilderness, pero nagkabuhi sila nga reklamador. Amo na balang kasunod ta sa Ginoo, di ta sa reklamo. Ano mo na kung anong kabubuton sa Ginoo, amo lang na iya. Pinpakaon sila mana, reklamo sila. Pintagaan sila sa mga quail, kay gusto nila karne, reklamo sila. Nangayo sila tubig, reklamo man sila. Gusto nila magbalik sa Egypt. Pero ang hambal sa Diyos, go forward. So we need to go forward and face the challenge without turning back. Sige lang, padayon ng ta. Pero way tayo gato pati sa doktrina nga ang padayon, tugtog sa katapusan, maluwas ha. Nga magpadayon ta kay luwas man ta. So kundi mo na, pag take over ni Joshua, agi-conquer nila ang Jericho. Sa pag-conquer nila sa Jericho, binuligan sila sa Ginoo kay mga tarong sila nga tao. Tarong ang leader, tarong ang sumulunod, tarong ang tanan. Dapati sila sa Ginoo. So pag abot sila niya, padala ta sa AI. Jutay lang nga tao, kay jutay lang man na sila. Gin-underestimate nilang AI. Pero bangod may sala, kay may nangawat man. It was Achan. So niya, para sa Diyos, ihatag ang para sa Diyos. Kaya nagkuna pintar man sa panapton, sa Babylonian garments, sa mga pila kag bulawan, inbutang niya sa iyang kayang-kayang sa dalom ginrubong sa balas. Pag-atake nila sa AI, naperde sila. Kasi naperde sila, natukiban, nasang ulihi, may ara gali na kayo sa sala. And to make the long story short, ginkuha sang Ginoo si Achan ukol sa iyang family kag ang tanan nga pagkabutak. Kag sang pag-atake nila, gidugangan sang Ginoo ang tanan nila nga na-possess. Karon sang naangkon na nila ang posesyon, implastar sila sang Ginoo. Sa lisang Bible diri, verse number 13, I have given you a land for which you did not labor, in cities which ye built not, and ye dwell in them, of the vineyards and olive yards which ye planted not, do ye eat. Nya ginhatagan na kamo sang mga ilistaran, pagkabutang, naway nyo masyado ginpangabudlayan. Ginplastar ko kamo.
So ang mga tao diri ginplastar sang Ginoo sa ilang pagkabuhi. Pero paano sila ginplastar? Because of their obedience sa kay Joshua. Amo na kung obedience lang ta sa alagad sang Ginoo, i-plaster na sang Ginoo kabuhi ta. Pero tanawan niyo bala mga tao nga disobedience sa alagad sang Ginoo. Ang kabuhi ano? Hindi mayo. Oh? Kami, hubin pa lang man kami sa buluhaton sang Ginoo. Pero damo sa mga tao, na hindi magpati sa alagad sang Ginoo, ang kabuhi nila hindi amo. Pero kung magpati lang ta sa alagad sa Dios, kaya nga natudlo sang alagad sa Dios, pulong man sa Ginoo. Ara pa kamuda. Mo kay hindi gali abi ko kundi. Grabe ninyo, anong gitagaan ni Joshua diri kabilihanan? Ang family relationship. So dire sa kalibutan may ara ta physical family. May amay, may iloy, kag may kabataan. Ti isang ginplastar na sila, kumbaga sa tagaan na sila sang Ginoo sang pagpakamaayo. Amo na nga sa pagpakamaayo halong manta. Kay kung kaysa mahapos lampuasan ang poverty, ang kaimulon, ang kinawad-on, grabe aton pagtuo. Kung kaysa ang aton pagtuo, sa panahon nga gintagaan at sa Dios ang pagpakamaayo, which means a lot of blessings, ang tawag na change. Totoo mo, kwartahan na mo, di ba? Sa isang pamulungon, money is a good servant but a bad master. Kaya kung kaysa totoo, kung ang tao damo na kwartang niya, kuya Diyos, kwarta na. Huwag yagin recognize nga ang kwarta halin sa Diyos. Ang iya itsura nangin mukhang pira ko sa Tagalog pa. Okay sa, hindi na mati-advise. Kung magsiling nga, sino ka? Nga maghuluhambal sa akon. I have a lot of young people in the church. Iban sa ila, official na sang Coast Guard. Iban sa ila, gaobra na sa Division Office sa DepEd. Iban sa ila, perti na kanami sa pagpangabuhi. They buy a lot of properties, a lot of things, everything. Pero nakita na kon, wala sila nag-enjoy. Their life became miserable. Ang ilang pamilya nagkalaguba. Bangod sina nga mga bagay. Way kabugnuhanay, way gayuhay, wala ga smile. Bisan ano pa kawadamo sa mga butang ara sa ila. Pero ang life nila miserable. Amo na kung bugayan man ta sa Dios, hindi ta man pagtugutan nga set aside ang Ginoo, ha? Kung bugayan ta sa Dios, hindi ta pagtugutan i-underestimate man ang atong miyembro sa pamilya kay bisan tigado lang siya. Kami lipay kami. Kadto kami di sa Bohol. Maka-attend kami permi. Ginbuligan niyo kami didto. Lipay kami ha. Way man kami nag-expectar nga tabangan niyo kami. Pero pasalamat po sa alagad sang Ginoo may tagipusoon sa buluhaton. Hindi nga ginapabugal dan ni Pastor Dodong si Mrs. niya kag kamo dire. Kundi grasya sa Ginoo nang impart kami sang inyong pagtabang dito sa amon. Salamat ha. Sige, buligay lang ta kami, gabulig man kami sa inyo. Pangamuyo. Okay? Amo na yang amon investment sa inyo, gapray lang gid kami sa inyo. So kadto ta dia, kung may physical family ta, may spiritual family man ta. Kag kun imo tulokon sa institusyon nga ginbutang sang Ginoo, sining kalibutan, may tatlo ka institusyon. Family, government, and church. Ang first institution that was built by God is family. It was Adam and Eve, not Adam and Steve. Ha? Kabalo na ka muna kung sino si Adam at si Steve. Ha? Hindi ya puro agi. Kundi lalaki kag babae, ha? Walay bayot. Si Adam o si Eve. Ginkasal sila sa Ginoo sa Garden of Eden. Family. But Satan wants to destroy family. Di ba namin relasyon sa Ginoo kag sa Dios? Saan si Adan kag si iba, si Adan pa lang kag ang Ginoo. Nya it is not good for a man to be alone.
Hindi maayo sa isa ka lalaki nga nagaisahanon ang mga gani na nga mga asawa gid. Di paano pastorya di kung maglaon ka. Depende na sa imo ya. Pero hindi maayo sa lalaki ang gaisahanon. Amo na gani nga pangaluyag ta, di ba? Hello. Sige O kundi ato na to. Si Satan gusto iya gubaon ang relasyon sang tao kag sang Dios. Kay gusto sang Ginoo nga ang lalaki magmalipayon ginpatulog niya. Pagpatulog niya, dugay extension classes lang ko sa inyo ha. Ah, Pagpatulog niya, ginkuha niya si Eva sa gusok. Pagbugtaw niya may babae na siya na kumpleto ang iyang kalipay. Hindi upod sa kasapatan, upod sa Ginoo, upod sa mga pagkabutang ginhatag sa Dios, kundi nalipay sa nakita iyang babae. Di ba lipay man ta sang ko may nakita ta nga babae nga naluyagan ta no? Sang una ang lalaki nalipay na, nga pangaluyag. Subong baliskad na, babae na nga pangaluyag. Hindi tanan, ha? Sakto no, alos kalabanan no? Babae na nga pangaluyag. Sang una sulat telegrama o kung ano. Pero abin nyo, subong niya isa lang ka-text piyo na. So kung diyan mo to, this is Satan wants to destroy family. Amo ginang gusto niya gubaon ang relationship ni Adam kag ni Eve. Relationship sang Ginoo kag sang tawo. Tanawa, gintabog sila sang Ginoo. Amo ni kung may problema na sa pamilya, amo gini dayon ang katabo, basulay. Sakto? Pero sino una pangitaon sa Dios? Ang lalaki. Sa nakasala sila niya ang tanan, pwede. Magluwas lang sinang imbutang ko, nga kahoy, sa paghibalo sang maayo pagmalain, hindi nyo pagtandugon o kung kaunon. Amo na kay nga, ang balaan ng butang, hindi pagtandugon. Di sa aton mo man na, ang balaan ng butang hindi dapat tandugon. Anong balaan ng butang nga huli sa Ginoo? Ang tithes. Kay balaan man na, iyam na sa Ginoo. Tandugon yun na, gabaan gid kamo. Gabaan gid kita. Kay tuod man na. Gusto nyo gaba? Hindi ka mo sang gaba. Hindi gid magali kay. Buta balon cursed. Cursed na siya. So, ang Bible gasiling, nga hindi ta napagtandugon. Kundi mo na. So, kadto tadi. Kundi sila sa balaan ng kasulatan sa aton digin basa, ining si Joshua ginplastar niya ang mga tao. Ang mga tao nagbiya na sa Ginoo. Pagbiya sa Ginoo, bangon sang ilang nga mga pagkabutang, nagbalik sila sa ilang mga Diyos-Diyos nga gintugin simba sang una kag sa mga amoron nga arada nga nag-star na sila. Buting gano nagkompromise sila. Si Joshua nagsiling siya kaugalingon. Yati pili ka mo pero ako kag ang akon panimalay maalagad kami sa Dios. Dire kita mag-focus. I have 10 minutes more. So sa 10 minutes tapuson ta ni. Kay base dugay-dugay maghuni ng baser. Hindi Gusto ko lang sa inyo itagaan ni kabilihanan. Guro takos man ko pagtudlo ni sa inyo kay may pamilya naman ko mo. Kung paano ko i-raise ang akong family in biblical standard. So, saling ni Joshua, ako kag ang akon panimalay. A house is not a home. Home is different from house. Ang house, building structure. Ang home, ang gaistal sa sulod balay. Ano nga sahi sang panimalay ang may ara kakaron. Di ba? So, kadto ta sa relasyon sa mag-asawa. Hindi nga kaslon ka mo liwat. Hindi nga ginakasal kita liwat. It is just a reminder on how to build a strong relationship with a member of our family. Di ba nami mana, kung may pamilya ka, di ba nami kung ligon ang inyong relasyon? Di ba?
Hindi ka lang magtulok sa iya nga itsura, kundi tulok ka kung ano ang kinaiya niya, kag ano siya. Nakuha niyo bot siling nakon? Sige. Oh? So, home is the father's kingdom, a mother's palace, and a children's paradise. Ang panimalay ko, no, butang balon, member of the family, oh, ginharian sang tatay. Palasyo sang Iloy, kag paraiso, kumbaga sa ano, paradise, dira ga-enjoy ang mga kabataan. Damo baya mga kabataan nga way naga-enjoy sa ila sulod balay, ato ga-star sa balay sang iban. Kadamo baya sa membro sang panimalay, partner sang mga ah, ang bana, oh, nga ang iban sumakabilang bahay. Sakto? Oh, na-relate nila sa amo sina. Imbis love one another, love another one. Nakuha nyo? Oh. Sa una gatulok ta hindi maglain bot nyo sakon ha? Ha? Ang aton asawa tulokon ta pumiro Coca-Cola body. Cook in a bottle. Paano bi karon kung mag-cook in can? Oh, ara patada. Palangga ta pa siya. O kung gatulok ta sa outside appearance, way tagatulok kung ano siya. Amo na gani. Oh. Ang sila sa Bible, oh, may mga katungdanan kita. Ang katungdanan sang amay, oh, ang sila niya, husband, love your wife. Kamu mga bana, palangga nyo pa inyo sawa? Tulo kabi mo sawa. O, tingnan mo yung asawa mo. O, ba't ayaw mo tumingin sa kanya? Love mo siya, di ba? O. Pagbugtaw kayo na sa aga, sino sa inyo nagbugtaw kag nagsiling sa imo asawa? Good morning. May na good morning sa inyo yung asawa? O ikaw nga ba na good morning ka sa imo asawa? O, di ba la? O. Kamo nga mga kabataan, na good morning kamo sa inyo ginikanan? Ako yung good morning ko na, bisan bata ko, good morning dai, good morning. Kaya nga, oh, it builds strong relationship with a member of our family. Oh. Gakaon ka mo. Ga-enjoy man ka mo sa pagkaon nyo. Kung galain buot mo, stupad mo, gakaon ka. So, ang Bible gatudlo sa aton, nga kinanglanong gid pamilya. Kag nami kung nagainopdanay kita, malipayon ta nga membro sa aton panimalay. Oh? Sige ah. So ang wife, oh, mag-love sa iyang husband. Oh? Mag-submitar siya. Oh, husband, love your wife. Then children, obey your parents. Kag tugutan naton, in order nga mag-strong nga relationship naton sa aton member of the family, gakinanglan ni sa submission. Why na ta nagkadto sa mga verses? Kay kung magkadto ta sa mga verses, pati kadamo-damo sa mga bersikulo nga nagasuportar sa ni sa submission. Oh? Sila niya, wives, submit yourselves unto your own husband. Di ba? Gaysa mga wife, kung why ga submit, imbis submit. Kabalo ka mo kung anong submit? Up, sweldo mo. O, di ba? Mugay ka gani, ha? Andaman mo lang sa akon. O, di ba? Gamo ginawang isa, no? Mga wife, no? Pasensya na sa mga wife ko, hindi tanan ko. Totoo ba ya? Damo bala wife nga mo na, isog pa sa ilaban na. Sakto? Pero hindi na. Kasi sila sa Bible, wives, submit yourselves unto your own husband. Abi mo, exempted kami. No? Mayroon kong isa nga mga asawa sa pastor nga isog pa ya ang asawa sa sabana mo. Oh? Isang pastor gambal, microphone, ginagawa sang bana. Di ka mo, palangga manamon ka mo.
Hindi man namon gusto nga maglain buot nyo sa amon. Pero dapat kaintindi ka mo sang lugar nyo. Ha? Hindi ka magsiling nga dako income mo sang sa bana mo. Di kigin kasal na ka mo. Hindi ka na magsubmitar kay dako income mo. Hindi. Submit ka gyapon. Ambot ang inyong mga asawa ga timpla pa sa inyong kape kung gapangapi ka mo. Daway na sa una pa na yung pastor. Hindi mo sina. So sa mga young people di, mga asawa ka mo sa pilakadlaw, ang pangitao yung asawang kabalo magsubmitar. Oh. Kay kung di kabalo magsubmitar, why gid sang maayong nga relasyon sulod sa panimalay. Oh. Sa Facebook, hindi man na manigar. Oh, pumiro, lagas-lagas. Lagas-lagas. Sweet-sweet. Ara karon kay manggasawa na sila. Anong tabo? Oh. Ang tatay, gasabak, gakugos, galukdo. Tapos ang asawa, galakat lang. Nyaway mo na kuya ginadapit-dapit. Oh? Nya sang una, sang kapangaluyag sa akon, ginadapit mo ko, anay karon may bata na ta, way kagadapit. Nya sila isang bana. Nya ti paano ko di kadapit sa imo? Nya kay gasaba ko di sa bata ta, gakugos ko di sa bata ta, may ginulukdo pa ko nga bugas. Dapiton ta pa ka? Di sa imo be. Kay gapangimon. Oh? Intindihan na lang. Hello? 5 minutes na lang doon. Dito matapos sa 5 minutes out. Sige So sila ni Joshua, but as for me in my house, we will serve the Lord. So what are the things that build stronger relationship with our family? Number 1 is communication. Dapat gaistoryan na gid. Kasi sila sang pamulungon, without communication, there is no relationship. Naway ka mo gaistoryanay, duway ka mo relasyon. Di ba ang tao galig-on ng relasyon? Gaistoryanay. Kamo nga mga bana, gaistorya pa kamo sa inyo asawa? Kamo nga mga asawa, gaistorya pa man kamo sa inyo bana? Nabla magtulog, bago magtulog, gaistoryanay kamo. Inang kamo lang, gaistoryanay kamo. So kamo nga mga bata, gaistorya pa kamo sa ginikanan nyo? Kung hipos-hipos na lang kamo. Di paano, pastor kung layo? Kinanglan communication. Di ba lang may-ari ta sinisubong? Di ba lang? Di, sinong gina-communicate nyo? Di ba lang importante, member of the family? Why? It builds a strong relationship, one with another. Bata na mo, nag-board siya sa may eskwelahan. Pumiro, hibi-hibi siya sa isa kasemana. So, gina-communicate lang namon. Subong ka-adjust na siya. Kag waay isang panahon nga waay ko ga-communicate sa iya. Kung nato sa eskwelahan, kamusta ka na da? Paano kung nato sa abroad? I-communicate. Di ba la? Kaya nga without communication, there is no relationship. Kung kay isa, mas hapos pa i-communicate ang sa layo. Pero ang sa lapit, daw kabudlay communicate. Di sinong ara sa sulod mo manimalay, na pirmi mo ginaistorya. Kag anong ginaistoryahan nyo? Makabuild isang maayong nga relasyon o kung makaguba sa relasyon. Kay kung why kaga-communicate sa imong family, lapit ang temptation. Kabalo ka mo sang kanta ni Milda Papin? Kuan ba na? Kanta ba lang nga tukso? Di ba? Anong kanta nga tukso? Sino nga kanta di sa karaoke? Ano sila niya? Kay rami ng winasak natahanan. Kay rami ng matang doon di ka mo magsugutaw, batian nyo lang gina. Kay rami ng pusong sinugatan. Batis nanay ka-relate. Imelda Papin mo. Nya utukso. Nahapo ka na, layuan mo ako. Di, paano na ka ba malayo?
Kung ang gina-communicate mo, hindi membro sa pamilya mo, membro sa panimalay sa iban, paano mag-strong ang relationship mo? Nanamian ka na mag-communicate sa iya, ruway ka nanamian mag-communicate sa pamilya mo. Ay kadua, not only communication, but also respect. Sila niya, without respect, there is no love. Si Joshua muna nakita ko sa iya, kung paano niya ginistorya iya pamilya, paano niya gimplastar through communication. Paano siya nag-build sa relationship sa mga tao nga siya leader through communication. Napanilag lang ko di. Kaya nagapamati ko pasurdudong kung ano ang ginpangayo ni Solomon. Ay bata pa man siya, hindi sa kabalo mag-manage. Hindi tayo kasarang niya. But God can. Totoo man. Sabi niyo, hapos mag-manage ang pamilya, membro sa pamilya ta, pero di ka mga dungol eh. Sawa ta, dungol. Bana ta, dungol. Bana nyo, dungol. Kabataan, dungol. May kadungulan. Pero kung gasigi ka lang communicate, then, makabuild siya sa respect. Without respect, there is no love. Then the third is trust. Without trust, there is no reason to continue. Kung ang tao ay nasalig sa imo, way rason magpabilin. Kung way natagasalig sa Dios, way rason nga ari tadi. Kaya nga may relasyon ta sa Dios mo. Tatay ta siya, anak niya ta. Butang malon, there is a relationship between the parents and the children. Si Joshua, na-tie up ang iyang relationship sa mga tao. Hindi niya gusto nga mga tao maglain ang sitwasyon. Amo naging patawag niya. Siya niya, now therefore fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth. Pero paano na-build through communication? Paano na-build through respect? Ni-respect nila si Joshua, ginrespect man nila ang desisyon ni Joshua. Kasi ni Joshua, niya kung hindi ka mo, ako kag ang akong panimalay, maalagad kami sa Diyos. Ako na muna yan. Nag-mission emphasis kami. Ang una namon nga theme, if no one, who else? Isiling ko kung hindi sila yan, ako upo sa akong pamilya. The second theme namon, kung hindi ikaw, sino? Kung hindi subong, sano? So ikatatlo, let the fire keep burning. Sige lang. And by the grace of God, nahimo man namon ang amon bahin para sa Ginoo. Padayon, we build a right relationship with God, with my family, then in the ministry. So trust. Without trust, there is no reason to continue. As I close, maklose na ta. Maklose na ta. Sige. Close na ta. Dili sa ginbasa ta sa may Hebrews chapter 12 verse number 1. Wherefore seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which that so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. So in closing, tandaan natin sa John chapter 10 verse number 10 that Satan is a thief. Sila sambalaan nga kasulatan, the thief cometh not for to steal, to kill, and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Sila niya ang kawatan, wala nagkari, kundi sa pagpangawat, sa pagpatay, kapaglaglag. So sila isang Ginoo, ako nagkari, apang tagaan kamusang bugana nga pagpangabuhi. Butsing ganon, ang Diyos gusto niya nga magkabuhi kita abundantly. Abundant in joy, abundant sa kung ano nga mga bagay. Pero si Satan, ang thief, wants to steal our joy. Wants to steal, kill our testimony and want to destroy our service to God. Pero ano ini mga butang na in closing na dapat naton himuon in order nga makapabilin kita
So, Christian must remove burdens that hinders growth and obedience. Amo ni nagpabugat sa kabuhi sa mga Israelinon, kag sa kabuhi sang Kristohanon, sa iya nga pagtubo, kag pagkamatinumanon. Kung may mga burden siya. Butsi nga noon, kung may kabugatan siya nga aral sa iya. So, what habit is slowing me down? Kasi sa Bible, let us lay aside every weight. Inabla mga habit ta, mga ugali ta, mga kinaandan ta, nga amo na bala pirmi. Pinapagbugtaw mo sa aga, why mo ginhabit mag-pray? Ang ginhabit mo, pirmi ka lang pangakig sa bataan, sa asawa mo, sa banon. Inang pagbugtaw bala, imbis nga mag-pray ka, lain ang imo ginhimo. Di bala may habit ta, pagbugtaw ta, mga pita dayon. Mag-inom sang kunong painit-init. Pagbugtaw bing hindi ta imo himuon nga habit na mag-pray ta, pasalamat ta sa Dios. Abi nyo kabugat mo pangabuhi, kasi nga kalibutan, kung may kabugatan. Pero sila sa Bible, come unto me all you labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you, for my yoke is easy, and my burden is light. Ilunggo, kari ka mo sa akon, tanan ka mo ginabugatan, kag ginabudlayan, kay papawayon ko kamo. Isuksok nyo bilang akon guta, kaya ang akon guta mahulas. Kag ang inyo kabugatan, mangin mamagaan. Butsi nga nun, kung may habit nga daw, hindi nagakadapat, leave behind every weight. Biyaan ta na. Nagbiya ng 2025, 2026 na. Ang habit nga daw, hindi amo, islang ta na. Hello? Kung ang habit mo, permi lang late sa simbahan, himo aga ka pa permi. Para ba ka mo da? Una nga pamangkot, what habit is slowing me down? Ikadua, what fear is holding me back? Ano ni mga ginakadlukan ko nga gabutong sa akon nga hindi ko bala magpadayon? Nagapugong bala? Damo ta kahadlukan mo. Nadlo ko maghatag kay base kung hindi ko pag bless ang Ginoo. Nadlo ko mag-uli sini, niya piyo na gini, iuli ko pa ni. Nakuha niyo bro silingon? Hindi ko mag-alagay sa Ginoo kay base ko namon matabo sa akon, hindi. Go forward. Dayon ta. Then ano pagid? What bitterness must I surrender? Ini bilang mga kapaitan, kasakitan, isa lain buota mo, no? Kung lain buota, buti nga nun, immature ta. Tigulang na taoy. Siling lang ko, tigulang bad words. Hindi ginian bad words siya, tuod na, kaya mo manahamba sa Bible, matigulang man ta. Dapat maghamtong ta. The more naghamtong ta, gatugasan ta kung sa kahoy pa. So, God will lead us fully until we travel lightly. So, lito na ako na, pamulot-pulot ko lang man pero gin-apply ko na sa kabuhi ko. God will lead us fully until we travel lightly. Kanami baya kung ga-travel ta, nga mag-an aton dala. Amo na sila sa Bible, let us lay aside every weight. Ang mga athlete, ga-jogging na, hindi na bugat la dala. Ang mga swimmer, o kung ano klase athlete, kuha na sila sa mga light. Umiro mabutang na sila bugat pagka ikwaon na nila, makita nimo na nga grabe sila ka flexible, grabe sila enthusiastic sa ginahimo nila. So mo na, kung ano man ang kabugatan ara sa aton, let us lay aside. Kuha bala. Nagsakay ka na sa series, may isa ka tao nagsakay series bla. Lukdoya ang saksako nga bugas. Saka na sa babaw, nagpungko na sa bangkok, na lukdo-lukdo ya pagyapon. Ano imuon mo na? Ara ka na sa series. Series bus ba? Ibutang mo na Di ba? O kung ibutang mo to sa compartment sa dalom. Hindi kay, ara ka pa da. Hali mo pa kalukdo-lukdo. Mag-light na, nga mahulasan ka, kuha na.
So, nga hindi naton ini pangamuyo sa aton Ginoo. Oh, makasalinta, Lord, I release every weight so I can run the race with joy. Oh, tugutan naton. Oh, masamtang nagapabilin ta, way pa nagkaring Ginoo, ara pa ta, malipayon ta, nga nagasigilong, padayon pagpangalagad si Dios. Oh, so, you cannot run for tomorrow's race carrying yesterday's burdens. Oh, hindi ka makadalagan sa para buwas nga dalaganon, oh, kung gapasaan ka sa mga nagliligad bala nga mga bagay. Amo na bala, we need to leave behind every weight. I hope and I pray sa aton nga Sunday School, oh, base may pamangkot kamo karon, ito isa Sunday School sa amon to may pamangkotanay mo. Oh, kung di ko masabat, masilin mo lang ko, no. At least nasabat ko inyo pamangkot. So, salamat sa pagpamati ninyo. Kabay pa, naintindihan nyo ko, bisan Ilonggo lang ha. Oh, kag sa mga asawa kag bana, di maglain buot nyo sa akong gintudlo sa inyo ha. Oh, palanggaon taton mga asawa. Hindi mga asawa ha, palanggaon nyo gali ang inyong asawa. Oh, kag ang inyo bana, bana mo lang din. Hindi ka mangita sa iban na bana. Kabataan, hindi nyo pagtugutin ang inyong ginikanan, hindi nyo pagtumanin. Kung may membro ta sa panimalay sa Diyos, oh, muna pasalamat na may pastor ta. Tindog ta palihog, ma-pray ta. Ginoo, salamat gid sa imong bugos nga paghimaya. Salamat sa amon pagpamalandong. Nagampo kami o Dios nga this year malipayon kami sa paghimo sa mga bagay para sa imo nga kausa. Lord, nag-pray kami nga maglig-on ang amon nga relasyon sa imo. Nga may pagpalanggaanay, may pag-isa sa katuyuan, pagkigugma, pinaagi Ginoo sa buluhaton nga gin-entrust nimo sa amon. Buligi ang mga bana, ang asawa, at ang mga kabataan. Ang amon mga dreams sa kabuhi, Lord, nag-pray kami sa imo gid nga guidance. Wala kami sa ikasarang kung wala ka. Ang salamat sa pribiliyo na nakashare ko sa ila sa imong tulong. Salamat sa mga lagad. Salamat na inatagan ko sa panahon man na makashare sa mga katao. Dalayon ka o Dios, bless sa ila, bisan pa sa ila mga palanawos kabuhi ay sa tuig. Iligyan pag sa tagsa. Minamod pagkampo, pagbalik sa pagpasalamat, pagtimaya sa pangalan ng Jesus. Amen. Thank you and God bless. Pwede na kamo kalingkod. Pastor.